Doon sa usaping West Philippine Sea at saka South China Sea ay katunggali sa claims. Kung madadaan ito sa prinsipyadong usapan, open, transparent, at hindi bulong-bulong, mabuti. Pero ganun pa man, ang nakikita natin, kasi bagamat kunwari nagmamabait, sa ilalim naman iba ang ginagawa. Patuloy ang kanilang pagkukupkop ng South China Sea, no? Kasi gusto nilang kontrolahin yung buong South China Sea. So, sana naman, kung sila ay sensitibo sa opinyon ng mundo, didinggin nila tayo at hindi tayo nila iipitin sa ibang mga bagay. At kung ano ang nasa UNCLOS, international law at mga claims natin, pagbigyan na tayo. Yun ang pinakamalaking pagpatibay na sincero sila. Sa tingin ko, sa mga ginagawa nila, hindi. Kaya kailangan nga, paulit-ulit kong sinasabi, patunayan ninyo sa ating mga kababayan na mapapagkatiwalaan kayo. Tulad na sinasabi nilang latest na sinabi nila, nangangalawang daw yung Sierra Madre, nakakapulot daw ng karagatan. Eh yung pang-swarm lang nila ng karagatan, nakakadumi na yun . Nakakasira sila ng bahura, drama lang daw yun. Ano idradrama natin sa pagkakasira ng bahura? Ayaw nga natin masira yung bahura. Pangatlo, sila ang napatunayan ng arbitral tribunal na naninira ng marine environment sa paggagawa ng artificial islands. Kaya nga, parang dalawang dila yung salita. Kung siya naninira, siya naninintang. Kaya katawa-tawa yung statement. Ngayon, ganitong mga statement na to, lalo silang lalayo sa taong bayan. Lalo silang lalayo sa mundo. Hindi kasi ang pinaglalaban natin, hindi teritoryo nila, teritoryo natin . Hindi naman tayo nakikipaglaban sa kanila . Ang pinaglalaban natin, ang pagkukupkop nila ng teritoryo natin. At sino naman ang nagko-contain sa kanila? Sinasabi nila, tayo daw ay tuta ng Amerikano at ng ibang mga bansa para i-contain sila. Unang-una, babansagan tayong tuta ng Amerikano. Sino nakakasakit doon? Pangalawa, ano ang nagko-contain sa bansa? Yan ang international law at UNCLOS. Tayo, pinapatupad lang natin. Tayo, kailangan natin makontrol itong 200 nautical mile exclusive economic zone dahil yan ang kinabukasan ng ating mga anak at apo. Dahil, simple, tayo kapuluan. Hindi tayo malawakan teritoryo. Kailangan natin ng bawat resource na magagamit natin upang makasurvive tayo in the future. Yun lang naman . Kasi kung hindi natin napaglaban to, wala na. Kukupkupin na lang lahat ng teritoryo natin. At napatunayan na kahit nung huling 2 taon ni Presidente Duterte, hindi nadadaan sa mabuting usapan . Kaya hindi ba pinayagan na rin ni Pangulong Duterte tumuloy yung mga balikatan exercises. At ang iba pa kasi nakikita na nga niya, iba nangyayari. Pinagsasantabuyan yung mga mangingisda natin. Patuloy sila na nagre-reclaim kung saan-saan. Huwag natin tutukan lamang ang West Philippine Sea. Kailangan pati ang kabaliktaran, lahat ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone, kailangan paghandaan na natin, protektahin yan. Dahil balang araw sisikip ang karagatan. Dahil siyempre dumadami ang tao, dumadami ang pangangailangan sa resources, sisikip ang karagatan. So kailangan protektahan natin, hindi lang ang West Philippine Sea, ngunit ang Philippine Rice, at iba't iba pang mga lugar. Kaya sa aming bagong mga estratehiya na lalabas, magbabase talaga tayo sa mga baselines natin. Dahil tayo archipelagic country. Pag nawala yung baselines mo,
butas na yun eh. Yes. Yun ang pinaglalaban natin, ang integridad natin bilang kapuluan. Kung hindi, lahat ng isla na yan, pwedeng daan-daanan na lang yung dagat na nagdi-divide between islands. Kasi hindi na internal waters to, international waters na. Kakayanin natin kung uumpisahan natin ngayon. With the resources na meron tayo. Kaya tayo nag-aalyansa, Opo. Katunying. Hindi lang naman tayo, pati China nag-aalyansa yan. Opo. Nakikipag-alyansa din ng China, strategic. Sila ay sinisikap nila na buwagin ang pagkakaisa ng ASEAN. Iniisa-isa nila ang mga bansa na huwag makialam sa dispute natin sa kanila. Hindi naman umuobra sa ngayon. Sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman nila kailangan girahin tayo. Kup-kup lang sila ng kup-kup. Kaya ang ginagawa nila, ang pinakamabisang paraan, paghiwa-hiwalayin ng taong bayan. Opo. Sa mga naratibo nila na itinatanim nila dito ng paglilinlang sa ating mga kababayan. So, imbis na girahin nila tayo, pag-away-awayin lang naman tayo. Hindi. Hindi, kasi wala namang bansa na mabubuhay na wala ng China. Dahil napakalaki ng merkado. Ngunit, eto naman ay, can we live also without our national integrity, territorial integrity as a country? Can we live without our resources for the future? Hindi, kailangan pag-aralan din naman natin kung ano-ano. Kasi, siyempre, baka may ibang sitwasyon. Hindi ko masasagot sa ngayon. Ang masasabi ko lang, inatasan ng Pangulo ang otoridad na tanggalin, tinanggal niya. Yan ay pinag-uusapan ngayon ng Interagency Council kasi talagang part of the exclusive economic zone yan at kailangan talagang i-exploit yan. Ngayon, yung pamamaraan, hindi ko pwedeng sabihin at hindi ko pwedeng ihayag. Pero tinanong ako ng confirmation ko ni Senator Villarata, do we need or will we explore Recto Bank? Nasagot ko, we should.